4 kabilang ang 2 bata patay sa sunog sa Bacoor, Cavite. Pahirapan ang pagpuksa sa apoy dahil masisikip ang mga iskinita. Unang natagpuan ang 12 bata na kabilang sa 9 na magkakamag-anak na natutulog sa isa sa mga nasunog na bahay. Isang batang 8 taong gulang naman ang hindi pa rin natatagpuan. 87 pamilya ang nasunugan. 2 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. LPG leak ang nakikitang sanhi ng sunog. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi sumipot sa preliminary investigation kaugnay sa reklamong grave threats laban sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa halip, nagsumiti ng counter-affidavit ang abogado ng dating Pangulo na sinumpaan sa Davao City. Base sa kontrasalaysay ni Duterte, wala umanong basehan at sapat na ebidensya para madiin siya sa reklamo at hindi rin umano niya intensyong pagbantaan si Castro. Pero gate ni Castro, hindi raw pwedeng lusutan ng dating Pangulong reklamo dahil malinaw na may pagbabanta sa mga binitawan niyang salita. Sa Enero, inaasahang maglalabas ng resolusyon ng piskalya kaugnay nito. 6 na akusado sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong 2022, pinayagang makapagpiyansa sa halagang 3 milyong piso bawat akusado. Bagamat non-bailable ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention, pinagbigyan ng Manila RTC Branch 40 ang petition for bail dahil hindi raw napatunayan ng prosekusyon ang 3 sa mga elemento para masabing dinukot o illegal na idinete ng isang tao. Ikinadismaya naman ito ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ayon naman kay Senior Deputy State Prosecutor Richard Anthony Fadulyon, posibleng maghain sila ng motion for reconsideration. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.